Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad na may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga piging. Iniubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinsangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanya sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukang-duka ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hanggang saan ang kaya mong ibigay? Mga kapananampalataya, tayo po ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagmamasid sa mga naguhulog ng pera sa harapan ng templo. Mababasa natin na binabanggit ni Jesus na ang iba ay nagbibigay lang ng labis. Ngunit dumating ang isang balo, naghulog na ayon kay Jesus, ang taong ito ay nagbigay ng pinakamalaki. Hindi ito literal. Ngunit ang tinutukoy dito ni Jesus ay ibinigay ng balo ang lahat ng kanyang o ng lahat ng kung ano ang meron siya. Nung panahon na yon, ang mga kababaihan sa Israel ay itinuturing na walang estado sa lipunan. Kung kaya't kapag namatay ang kanilang asawa ay magiging kawawa sila at ang kanilang mga anak. May tuturing silang mga kabilang sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang babaeng balo sa ebanghelyo ay nasa ganung sitwasyon na. Sa kabila ng kanyang kadustahan, nagbigay pa rin siya. Hindi niya iniisip na wala nang matitira para sa kanya at sa kanyang mga anak, na hindi niya inisip kung may makakain pa ba sila kinabukasan. Inisip lang niya ay magbigay para sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ay nagpapakita ng 2 muka ng mga taong nagbibigay. Ang una ay ang taong ibinibigay kung ano ang sobra lang sa kanila. Ang pangalawa naman ay nagbibigay ng lahat ng meron kahit na wala na siya. Marami sa atin ang kabilang sa unang muka. Madalas, kapag tayo ay hinihingan ng mga donasyon para sa mga nasalanta o naging biktima ng kalamidad, aminin natin sa ating mga sarili na ang ating ibinibigay ay yung mga pinaglumaan na, mga hindi na natin ginagamit at nakatambak na lang sa ating mga bahay. Yung mga surplus lang ang madalas nating ibinibigay. Kapag koleksyon nga sa misa, marami sa atin, barya lang ang ibinibigay.
Subalit, ilan nga ba sa atin na nagbibigay kahit alam na natin na wala na tayong pamasahe pa uwi? Yung tipong maglalakad na lang para lang may maibigay tayo. Ilan nga ba sa atin ang bumibili ng mga bagong damit para lang maibigay bilang donasyon? Naalala ko ang kwento ng isang kilalang pari na taga Pampanga. Itago na lang natin siya sa pangalang Father Joel. Sikat siya ngayon sa social media. Bago siya maordinahan, lumabas muna siya pansamantala. Nagtrabaho muna siya. Isang gabi, habang naglalakad siya sa overpass, ay may nakita siyang mag-ina na marahil ay nagugutom. Kaso ang problema, 500 pesos na lang ang kanyang pera at nasa petsa de peligro na. Niisip niya na kapag ibinigay niya ang kanyang pera ay magiging problema ang susunod na mga araw na pagpasok bago dumating ang araw ng sweldo. Pero, nanaig pa rin sa kanya ang pagiging matulungin. Bumili siya ng kanin at ulam at dinala niya ito sa mag-ina. So, nabawasan yung kanyang 500 pesos. Kaso may kulang pa. Wala silang inumin, wala silang tubig. Nag-isip ulit siya. Kasi kapag binili pa niya ang tubig, ang mag-ina, lalong liliit ang matitira sa kanya. Subalit nanaig pa rin sa kanya ang pagiging matulungin. Pagbaba niya ng overpass ay may sumulubong sa kanya na tao. Kanina pa pala siya pinagmamasdan. Bilang tulong ay binigyan si Father Joel ng 100 pesos. Nandahil dito ay nakabili siya ng tubig at gatas para sa mag-ina at may natira pa para panggastos niya sa mga susunod na araw. Ang ginawa ng babaeng balo ay ibinigay niya ang lahat sa kanya at iniasa ang kanyang buhay sa Diyos. Tayong lahat ay tinatawagan upang maging katulad ng babaeng balo at ni Father Joel. Ibigay natin ang lahat para sa mga nangangailangan at manalig tayo sa pangako ng Diyos na may darating na tulong sa oras na mangailangan tayo. Harinawa, sa pagtulong natin ay ibigay natin ang lahat. Huwag lang yung mga surplus o mga sobra sa atin. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagbigay sa lahat ng oras at magtiwala sa inyong tulong at paggabay sa oras na kami ang mangailangan. Amen.